Sabi nila, ang tukso raw. Hindi mo kailangang hanapin. Minsan, kusa tong dumadaan sa tapat ng bahay mo. Pawis, sunog sa araw, at may tinging hindi mo makalimutan. Maikling katahimikan, maririnig ang patak ng tubig mula sa gripo. Hindi ko akalaing sa likod ng alulod, doon mangyayari ang kasalanang hindi ko na mababawi. Sa likod ng alulod. Kwentong ni Aling Marites, Kabanata 1. Alinsangang tahimik. Ay mga kapatid, ang buhay ko noon, parang ulit-ulit na plato sa kantina. Araw-araw, gising ng alas 5 ng umaga, lutong kanin, timpla ng kape para sa asawa kong si Rudy bago umalis papuntang Maynila. Ako si Marites, 33 taong gulang noon, may 2 anak. Si June na 12 anyos at si Amy na 10. Alam ninyo yung buhay ng housewife sa probinsya? Paulit-ulit lang. Pagkatapos magtimpla ng kape ni Rudy, linis ng bahay, hugasan ng pinggan, tapos labada sa likod ng bahay namin. Yung mga damit ni Rudy, mabango pa rin ang pawis niya, yung amoy ng lalaking nagtatrabaho ng mabigat para sa pamilya. Si Rudy, construction worker sa Maynila. Umuwi lang tuwing Sabado ng gabi. Umalis naman tuwing Lunes ng madaling araw. Ganoon ang sistema namin ng mahigit 10 taon na. Hindi ako nagreklamo noon. Alam ko namang para sa aming pamilya lahat ng pagod niya. Pero alam ninyo, mga kapatid, may mga araw na napapaisip ka, ganito na lang ba talaga? Ang tahimik ng probinsya, walang ibang maririnig kundi ang hangin sa mga dahon ng mangga, ang sigaw ng mga manok sa umaga, at ang malakas na tunog ng jeepney na dumadaan sa kalsada. Noon, simple ang mga problema ko. Kulang ba ang pera para sa grocery? Magkano ba ang tawad ko sa karne sa palengke? Umuulan, kaya mamaya, kaya hindi ko matutuyuan ang labada? Mga simpleng bagay lang. Hindi ko pa alam noon na may darating na taong magbabago sa lahat ng yun. Si Carlo. Unang nakita ko siya noong isang Martes ng hapon. Pagkatapos ko magsambit ng rosary, lumabas ako sa bakuran para magwalis. Nakita ko siyang naglalakad mula sa kabilang eskinita. Matangkad, medyo kayumanggi, may malaking balikat na mukhangang palaging naglalift ng mga mabibigat na bagay. Tita, sabi niya, ngumiti. Pamangkin po ako ni Aling Rosa. Si Carlo po. Ah, si Aling Rosa. Kapitbahay namin sa kanan. Matandang dalaga na. Mabait naman. Ah, ganoon? Kamusta si Rosa? Tanong ko, patuloy na nagwawalis. Ayos lang po, tita. Pinapabili lang po ako ng ilang gamit sa tindahan. Pero hindi siya umalis agad. Nakatayo lang siya doon. Parang may hinihintay. Napansin ko na nakatitig siya sa akin. Hindi yung bastos na titigha. Yung parang natatanaw ka lang, pero may kakaiba. Parang may gustong sabihin pero hindi niya alam kung paano. Ah, sige Carlo. Ingat sa paglalakad, sabi ko. Pero habang nagsasalita ako, nararamdaman ko yung titig niya. Parang sumusukat sa akin mula ulo hanggang paa. Umalis siya, pero bago pa man siya makarating sa gate, lumingon pa siya sa akin. Ngumiti. Hindi yung normal na ngiti, yung may kasamang, alam ninyo yon, yung parang may lihim na gustong mangyari. Noong gabing yun, hindi ako makatulog ng maayos. Nakahiga ako sa tabi ni June at Amy sa kama namin kasi si Rudy nasa Maynila. Pero patuloy kong naaalala yung nangiti ni Carlo. Yung titig niya, parang may kuryente na tumatakbo sa katawan ko kapag naaalala ko. Ano ba yung iniisip mo, Marites? Sabi ko sa sarili ko. Baka naman normal lang yon. Nakikipagkunwari lang na mabait sa kapitbahay. Pero alam ninyo mga kapatid, may mga bagay na hindi mo mapapaliwanag. May mga damdamin na bigla na lang sumusulpot kahit hindi mo naman hinihiling. Noong gabing yon, habang nakahiga ako, naalala ko na matagal nang hindi ako naging interesado sa kahit na sino. Si Rudy at ako, parang mga kaibigan na lang na nagsasama sa iisang bahay. Hindi naman kami nag-aaway, pero wala na ring
Alam ninyo yon? Yung saya na dati mong nararamdaman kapag umuuwi siya? Kaya siguro nung nakita ko si Carlo, may bahagi sa loob ko na naging curious. Parang may naalimpungatan na damdamin na matagal nang natutulog. Kinabukasan, Miyerkules, nagpunta ako sa palengke ng maaga. Bumili ng isda, ng gulay, ng bigas. Normal na araw. Pero pagka-uwi ko, nakita ko si Carlo sa tapat ng bahay ni Aling Rosa, nagtrim ng mga halaman. Nakakita siya sa akin. "Good morning, tita." Sigaw niya mula sa kabilang bakuran. "Good morning din, Carlo." Sigaw ko pabalik. Pero habang naglalakad ako papasok sa bahay, naiisip ko, bakit ba ako kinakatuwa sa simpleng bati na yon? Bakit parang may ngiti sa labi ko na hindi ko mapigil? Noong hapon na yon, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, narinig ko ang mga yapak na papalapit. Hindi ko pa nakikita kung sino, pero alam ko na agad. Si Carlo yon. "Tita, pwede po ba makakuha ng tubig? Nawalan po kasi kami ng supply sa tindahan." Nakita ko siya na may dalang balde, pawis-pawis, at ang sleeveless na damit niya ay nakadikit sa katawan niya dahil sa init. "Ay sige Carlo, kunin mo lang doon sa gripo." Sabi ko. Tinuro yung gripo sa tabi ng alulod. Habang kumukuha siya ng tubig, patuloy ako sa paglalaba. Pero ramdam ko yung presence niya. Yung amoy niya, hindi yung amoy ng pawis na nakakasuka. Yung amoy ng lalaking nagtatrabaho, ng lalaking bata pa, ng lalaking, ay hindi ko alam kung paano ko i-explain. "Tita, maraming salamat." Sabi niya pagkatapos magkuha ng tubig. Pero hindi pa rin siya umalis. Nakatayo pa rin siya doon, nakatitig sa akin habang naglalaba. "Mahirap siguro maging mag-isa rito sa probinsya," sabi niya bigla. Natigil ako sa paglalaba. Tumingin ako sa kanya. "Hindi naman. Nasanay na." "Pero si Tito? Sa Maynila palagi, di ba?" "Oo, pero okay lang. Para sa pamilya naman." Tumango siya. Pero may nakita ako sa mata niya. Yung parang naiintindihan niya kung gaano ako ka-lonely. Hindi siya nagsalita ng "kawawa ka naman" o "ang hirap siguro nun." Pero nakita ko sa mata niya na naiintindihan niya. At noon, mga kapatid, naramdaman ko na may kakaiba na talaga. Yung paraan ng pagtingin niya sa akin, parang nakakakita siya ng babae na hindi nakikita ng iba, kasama na si Rudy. "Sige na Carlo, baka hanapin ka na ni Rosa." Sabi ko. Binalik ko yung atensyon ko sa labada. "Ah, oo nga pala. Salamat ulit, tita." Pero bago siya umalis, lumapit siya sa akin. Sobrang lapit. Nakangiti. "Tita, kung may kailangan kayo dito sa bahay, kahit ano, sabihin ninyo lang sa akin. Nandito lang ako." Yung paraan ng pagsabi niya, parang may double meaning. Yung kahit ano na yon, parang hindi lang tungkol sa gamit o sa bahay. Umalis siya. Pero ako, hindi ako makakonsentrate sa labada. Patuloy kong naaalala yung amoy niya, yung boses niya, yung paraan ng pagtayo niya na sobrang lapit sa akin. Noong gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, naisip ko, ano ba yung nangyayari sa akin? May asawa ako, may mga anak ako. Bakit ganito ang iniisip ko? Pero alam ninyo mga kapatid, may mga damdamin na hindi mo kontrolado. May mga attraction na bigla na lang dumarating kahit hindi mo naman ginusto. At noong gabing yon, habang natutulog na si June at Amy sa tabi ko, natutulog ako habang naalala si Carlo. Yung ngiti niya, yung amoy niya, yung paraan ng pagsabi niya na kung may kailangan kayo. At sa panaginip ko noong gabi, nakita ko siyang papalapit sa akin, nakangiti. Hindi ko na naalala yung eksaktong nangyari sa panaginip, pero nagising ako na nararamdaman ko yung init sa loob ng katawan ko na matagal ko nang hindi naramdaman. Paggising ko, syempre, na-guilty ako. "Ano ba yan, Marites? Panaginip lang yon pero bakit ganito ang pakiramdam mo?" Pero alam ninyo kung ano ang pinaka-nakakatakot sa lahat ng yon. Hindi yung guilt. Yung fact na gusto kong mangyari ulit yung panaginip na yon. Kabanata 2. Ang titig sa kaluluwa. Mga kapatid,
Hindi ko inexpect na magiging regular si Carlos sa buhay namin. Pero simula noong una kaming magkakilala, parang may dahilan siya araw-araw para dumaan sa amin. Minsan, may bitbit siyang mga mangga galing sa puno ni Aling Rosa. Para po sa mga bata, sabi niya. Pero nakatingin siya sa akin habang nagsasalita. Minsan naman, nagtatanong siya kung may gamit ba akong masira sa bahay. Tita, baka may kailangan kayo na ayusin. Magaling naman ako sa ganyan. Sabi niya, nakangiti yung nangiti na yon na parang may tinatago. At ako? Ay, nakakayaman sabihin. Pero nag-aabang na ako sa mga pagbisita niya. Kapag gising ako ng umaga, habang nagtitimpla ako ng kape, naiisip ko, kaya dumaan kaya si Carlo ngayon? Kapag naglalaba ako sa likod ng bahay, nalilingon ako sa gate. Baka sakaling makita ko siyang papadaan. Noong isang Biyernes, dumaan siya habang nagsusulat ako sa mesa. Si June at Amy, nasa paaralan. Tita, pwede po ba ako magpahinga saglit dito? Galing po ako sa palengke, mabigat yung dala ko. Sabi niya, may hawak na malaking bayong. Ay sige Carlo, umupo ka muna. Kukuha ako ng tubig. Sabi ko. Pero alam ninyo, hindi talaga siya pagod. Nakita ko sa mata niya na may ibang balak siya. Hindi yung masama ha, pero yung parang gusto niya talagang makausap ako ng matagal. Naupo siya sa tabi ko sa mesa. Sobrang lapit. Ramdam ko yung init ng katawan niya, yung bango ng kolone niya na medyo mabango pero hindi matapang. Tita, okay lang ba kayo dito mag-isa? Tanong niya habang umiinom ng tubig. Okay naman. Bakit? Wala lang. Nakikita ko kasi kayo na parati kang mag-isa. Si Tito Rudy, tuwing weekends lang nandito. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Totoo naman ang sinabi niya. Mag-isa nga ako lagi. Minsan napapaisip ako kung hindi kayo nagigiging lonely. Dugtong niya. Nakatingin siya sa akin habang nagsasalita. Hindi yung normal na tingin, yung parang nakakakita siya ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nasanay na ako, Carlo. Sagot ko. Pero alam ko, at alam niya siguro, na hindi totoo yung sinabi ko. Pero dapat ba talagang masanay tayo sa lahat ng bagay? Tanong niya. Mas lapit pa ang upo niya sa akin. Noon mga kapatid, naglalakasan na ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ba't ganoon. Hindi ako sanay na may lalaking kausap ng ganito. Si Rudy kasi, simple lang ang usapan namin. Trabaho, pera, mga bata. Hindi ganito na parang may malalim na meaning ang bawat salita. Ano ba yung mga tanong mo, Carlo? Sabi ko, pero hindi ako galit. Natatawa ako, pero may halong kaba. Tumawa siya. Wala tita. Naiisip ko lang minsan na, sayang naman. Ang ganda ninyo tapos mag-isa lang kayo palagi. Mga kapatid, narinig ninyo ba yon? Sinabi niya sa akong maganda. Matagal nang walang nagsabi sa akong ganoon. Si Rudy, matagal nang hindi nagsasabi ng mga ganyang salita. Naramdaman ko yung init sa mukha ko. Alam ko na namumula ako. Hay naku Carlo, ano ka ba? Sabi ko, pero nakangiti ako. Nakita niya yung nangiti ko. At doon mga kapatid, nakita ko sa mata niya na may biglang nagbago. Yung paraan ng pagtingin niya sa akin, naging mas intense. Parang nakakita siya ng green light. Tumayo siya at lumapit sa akin. Tita, totoo yung sinabi ko. Napakaganda ninyo. Nakatayo na siya sa tabi ko. Ako nakaupo pa rin. Ramdam ko yung presence niya, yung amoy niya, yung init ng katawan niya. Carlo, sabi ko, pero hindi ko alam kung ano ang susunod kong sasabihin. Inilahad niya yung kamay niya sa akin. Tita, tayo po. Hindi ko alam bakit, pero kinuha ko yung kamay niya. Tumayo ako. At noon, nakatayo na kaming dalawa na sobrang lapit sa isa't isa. Ramdam ko yung hininga niya sa tenga ko. Ramdam ko yung tibok ng puso niya. Mabilis, tulad ng sakin. Marites, sabi niya. Hindi na tita. Marites na.
At noon, ginawa niya yung bagay na hindi ko inexpect. Hinawakan niya yung mukha ko, maingat, at hinalikan niya yung noo ko. Mga kapatid, yung halik na yon sa noo ko, parang kuryenteng bumuhos sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero napapikit ako. Naramdaman ko na gustong-gusto ko pa. Pero bigla kaming nakarinig ng boses ni Aling Rosa sa labas. Carlo, Carlo, nasaan ka na? Agad kaming naghiwalay. Siya kumuha ng bayong niya. Ako, umupo ulit sa mesa. Pero ramdam ko na nanginginig ako. Sige po tita, salamat sa tubig, sabi niya. Pero nakatingin pa rin siya sa akin. Umalis siya. Pero bago siya makalabas sa pinto, lumingon siya sa akin. Marites, sabi niya ulit. Ang sarap ng feeling na nagiging close tayo. Umalis siya. Ako, nanatili akong nakaupo sa mesa. Hawak-hawak yung noo ko kung saan siya hinalikan. Mga kapatid, yung hapon na yon, hindi ako makapag-isip ng tama. Habang nagluluto ako ng hapunan, naalala ko yung halik niya sa noo ko. Habang natutulog si June at Amy, naalala ko yung paraan ng paghawak niya sa mukha ko. At pinakamalala, naalala ko yung paraan ng pagsabi niya ng pangalan ko. Hindi yung tita Marites na formal, yung Marites na parang may karapatan siyang tawagin ako ng ganoon. Yung Marites na parang ako ay hindi lang kapitbahay na babae, kundi babae na nakikita niya bilang, alam ninyo na, noong gabi habang nakahiga ako, patuloy kong nahawakan yung noo ko. Parang nandoon pa rin yung labi niya. Parang nandoon pa rin yung amoy niya. At nagtanong ako sa sarili ko, ano ba talaga ang gusto kong mangyari? Hindi ko pa alam noon ang sagot. Pero alam ko na gusto kong makita siya ulit. Gusto kong makausap siya ulit. Gusto kong, ay nakakahiyang aminin, pero gusto kong mahawakan niya ulit ako. Kinabukasan Sabado, umuwi si Rudy. Normal lang. Dumating siya ng gabi, pagod. Kumain ng hapunan, natulog. Pero habang nakahiga kami sa kama, naiisip ko si Carlo, yung halik niya sa noo ko, yung paraan ng pagsabi niya ng pangalan ko. Si Rudy, natulog agad. Ako, gising pa, nakatingin sa kisame, nag-iisip. Ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Tanong ko sa sarili ko. May asawa ako, may mga anak ako, pero bakit hindi ko makalimutan yung binata na yon? At noon, mga kapatid, na-realize ko na hindi lang simple na attraction yung nararamdaman ko. May emotional connection na rin. Yung paraan kasi ng pakikipag-usap ni Carlos sa akin, parang nakikita niya ako. Hindi lang yung babae na nandito para mag-alaga ng bahay at mga bata. Nakikita niya ako bilang Marites, yung babaeng may sariling mga pangarap, mga pangangailangan, mga damdamin. At yun ang nakakatakot. Kasi kapag may nakakita sa'yo ng ganoon, kapag may nakakaintindi sa'yo ng ganoon, mahirap na tiisin yung attraction na yon. Kabanata 3, sa likod ng alulod. Mga kapatid, ang Lunes na kasunod noong halik ni Carlos sa noo ko, parang iba na yung mundo ko. Umalis si Rudy papuntang Maynila ng madaling araw tulad ng dati. Pero habang naghahanda ako ng almusal para kay June at Amy, patuloy kong naiisip si Carlo. Dumaan kaya siya ngayon? Tanong ko sa sarili ko habang naglilinis ng mesa. Pagka-uwi ni June at Amy, galing paaralan, mga 2:00 ng hapon, naglilinisin ako ng mga damit sa likod ng bahay. Mainit yung araw, pawis na pawis ako sa alulod na yon. Alulod namin, hindi gaanong malaki. Sapat lang para sa mga sampayan. May maliit na kahoy na nakatanim doon at yung gripo para sa tubig. Nakasuot ako ng duster na manipis dahil sa init, yung buhok ko nakatali. Habang nagkukusot ako ng mga damit ni Rudy, narinig ko yung mga yapak sa likod ko. Marites, yung boses na yon. Hindi ko na kailangan lumingon para malaman kung sino. Si Carlo yon. Pero noong lumingon ako, nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng alulod, nakatingin sa akin. Pero iba na yung tingin niya ngayon. Hindi na yung friendly na tingin noong nakaraan. Ngayon, parang
Parang nakakakita siya ng babae na gusto niya. Carlo, sabi ko, pero parang mahina yung boses ko. Lumapit siya sa akin. Hindi na siya nagkunwaring may dahilan kung bakit siya nandoon. Direkta siyang lumapit sa akin. Naaalala mo ba yung sinabi ko kahapon? Tanong niya habang palapit ng palapit. Ano? Kinakabahan ako. Pero hindi yung takot na kaba. Yung excited na kaba. Ang sarap ng feeling na nagigiging close tayo. Sabi niya, nakatayo na sa harap ko. Mga kapatid, yung moment na yon, parang nawala yung lahat sa paligid ko. Hindi ko na narinig yung mga manok, yung hangin sa mga dahon, yung mga tunog sa kalye. Ramdam ko lang si Carlo, yung presence niya, yung amoy niya, yung titig niya sa akin. Carlo, baka makita tayo ng mga kapitbahay, sabi ko. Pero hindi ko inilayo yung sarili ko sa kanya. Hindi, sabi niya. Tanghali ngayon, lahat sila sa bahay nila. At nasa likod tayo ng alulod. Hindi tayo nakikita dito. Tama siya. Yung alulod namin, nakatago sa likod ng bahay. May puno na nakaharang, kaya hindi kami nakikita mula sa mga katabing bahay. Lumapit pa siya sa akin. Ramdam ko na yung init ng katawan niya. Marites, totoo ba na namimiss mo ako? Tanong niya, mahinang boses. Hindi ako nakasagot agad. Kasi totoo yung tanong niya. Namimiss ko nga siya. Araw-araw akong nag-aantay na dumaan siya. Bakit mo natanong? Sagot ko. Pero nakatingin ako sa mata niya. Kasi namimiss din kita. Sabi niya. Araw-araw kong iniisip kung ano kang ginagawa. Kung okay ka ba. Kung naiisip mo rin ba ako. Mga kapatid, yung mga salita na yon, parang sumuntok sa puso ko. Matagal nang walang nagsasabi sa akin ng mga ganyang salita. Si Rudy, hindi na ganun makipag-usap sa akin. Pero si Carlo, parang nakikita niya yung totoong ako. Carlo, sabi ko, pero hindi ko alam kung ano ang susunod kong sasabihin. Hinawakan niya yung kamay ko, yung kamay na may sabon pa dahil naglalaba ako. Hinawakan niya ng maingat, parang mahalagang bagay. Marites, gusto kita. Sabi niya, direkta. Hindi ko na kayang magkunwari. Gusto kita. At noon mga kapatid, yung lahat ng resistance na nasa loob ko, parang nawala. Yung lahat ng iniisip ko na tama o mali, parang naglaho. Ako rin, sabi ko, mahina. Ako rin, Carlo. Narinig niya yung sagot ko. Nakita ko sa mata niya yung happiness, yung relief, yung excitement. Hinawakan niya yung mukha ko, tulad ng ginawa niya nung nakarang araw. Pero ngayon, hindi lang sa noo niya ako hinalikan. Hinalikan niya ako sa labi. Mga kapatid, yung halik na yon, parang bumalik yung lahat ng damdamin ko na matagal nang nakatago. Yung parte ko na babae, na hindi lang nanay, na hindi lang asawa. Yung parte ko na may sariling mga pangangailangan. Hinalikan ko siya pabalik. Mahigpit, masarap. Parang uhaw na uhaw ako sa halik na yon. Habang naghahalikan kami, hinawakan niya yung likod ko. Hinatak niya ako palapit sa kanya. Ramdam ko yung katawan niya sa katawan ko. Matigas, mainit, puno ng energy. Marites, sabi niya sa pagitan ng mga halik. Napakasarap mo. Hindi ako nakasagot. Pero ramdam niya siguro sa paraan ng paghawak ko sa kanya na gustong-gusto ko rin siya. Hinawakan niya yung kamay ko at hinila niya ako sa may likod ng alulod, doon sa may maliit na puno. May banig doon na ginagamit namin minsan kapag nagpapahinga habang naglalaba. Dito? Sabi niya. Walang makakakita sa atin dito. At noon mga kapatid, alam ko na kung ano ang mangyayari. Alam ko na hindi na namin mapipigilan yung sarili namin. Naupo kami sa banig. Patuloy kaming naghahalikan. Pero mas mainit na ngayon. Mas desperado. Yung mga kamay namin, patuloy na gumagalaw. Sa mukha, sa balikat, sa likod. Hinubad niya yung sando niya. Nakita ko yung dibdib niya. Medyo maitim sa araw. May mga muscles dahil sa mga trabaho niya. Ramdam ko yung sariling katawan ko na nagiging mainit.
na gustong-gustong hawakan siya. Marites, sigurado ka ba? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Yung tanong na yon, parang last chance na bawiin yung lahat. Pero habang nakatingin ako sa kanya, sa mga mata niyang puno ng pagnanasa, sa katawan niyang nakahubad na, sa mga labi niyang namumula dahil sa halik namin, alam ko na ang sagot ko. Oo, sabi ko. Sigurado ako. At doon, mga kapatid, sa likod ng alulod, sa banig na ginagamit ko sa paglalaba, nangyari yung bagay na babago sa lahat sa buhay ko. Nagtanggal ako ng duster ko. Nakita niya ako. Yung totoong ako na hindi pa nakikita ng kahit sino simula nung naging nanay ako. Nakita ko sa mata niya yung appreciation, yung desire, yung pagmamahal na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang ganda mo talaga, sabi niya habang hinahawakan niya ako ng maingat. At doon sa banig, sa ilalim ng puno, sa likod ng alulod kung saan ako palaging naglalaba, ginawa namin yung bagay na alam namin na bawal pero hindi namin mapigilan. Yung unang pagkakatali namin, mga kapatid, parang lahat ng uhaw ko sa loob ng maraming taon natugunan. Hindi lang yung pangangailangan ng katawan, yung pangangailangan na maging babae ulit, na maramdaman na attractive ka, na maramdaman na may nakakakita sa'yo bilang marites, hindi lang bilang nanay o asawa. Pagkatapos, nakatawag kami sa banig, nakayakap. Pawis na pawis kami pareho, pero masaya. Hindi ako nag-guilty agad. Sa moment na yon, parang tama lahat ng nangyari. Marites, sabi niya, habang hinahaplos niya yung buhok ko. Salamat. Salamat din, sabi ko, habang nakayakap sa kanya. Pero bigla, narinig namin yung tunog ng ulan. Malakas na ulan. Ay, umuulan, sabi ko. Tumayo kami agad. Tumakbo kami sa ilalim ng alulod. Yung ulan parang binuhos bigla, malakas, tumutunog sa bubong ng bahay. Nakatayo kami doon, nakayakap pa rin, nakatingin sa ulan. At alam ko, pareho naming naisip, yung ulan na yon, parang symbol ng nangyari sa amin. Yung pagbuhos ng damdamin na matagal naming hinold back. Hindi pa tapos, sabi niya sa tenga ko, habang nakayakap pa rin sa akin. Ano ang hindi pa tapos? Tanong ko. Yung sa atin, sabi niya, ayoko na matapos agad to. At alam ko mga kapatid, na hindi rin ako gusto na matapos agad. Pero alam ko rin na simula pa lang ito ng gulo sa buhay ko. Kabanata 4. Ang pangalaway mas matapang. Mga kapatid, akala ninyo ba na yung sa likod ng alulod, one time lang yun? Hindi. Nagsimula lang doon ang lahat. Pagkatapos ng unang pagkakatali namin ni Carlo, hindi ko alam kung paano ako makikipag-ugnayan sa kanya. Nakakahiya ba? Dapat ba akong mag-guilty? Pero totoo, mga kapatid, hindi ako nagsisi. Sa loob ng maraming taon, yun ang unang beses na naramdaman ko ulit na babae ako. Kinabukasan, Miyerkules, habang naghahanda ako ng tanghalian, dumaan si Carlo sa tapat ng bahay. Hindi siya pumasok sa gate, pero tumigil siya at kumaway. Good morning, Marites, sigaw niya. Good morning din, sagot ko. Pero ramdam ko yung kaba sa boses ko. Nakangiti siya. Yung ngongiti na yon, na parang may shared secret kami. At totoo naman, may shared secret nga kami. Hapon na yon. Habang nasa paaralan si June at Amy, dumaan ulit siya. Pero ngayon, pumasok na siya sa gate. Kumusta ka? Tanong niya. Lumapit sa akin habang nagtitinda ako ng palayok sa harap ng bahay. Okay naman, sagot ko. Pero hindi ako makatingin sa mata niya ng diretsyo. Tumawa siya. Nahihiya ka ba sa akin? Hindi, sabi ko. Pero alam naming pareho na nagsisungaling ako. Lumapit siya sa akin. Ginrab niya yung kamay ko. Marites, huwag kang mahiya. Masaya ako sa nangyari sa atin kahapon. Nakatingin siya sa akin, waiting para sa reaction ko. Ako rin? Sabi ko, mahina. Pero Carlo,
Complicated yung situation natin. Alam ko, sabi niya. Pero hindi ba pwedeng maging masaya muna tayo? Hindi naman natin ginusto na maging complicated ang buhay natin. Pero nangyari na. So bakit hindi natin i-enjoy? Mga kapatid, yung reasoning niya parang may sense. Totoo naman na hindi namin ginusto na magkaroon ng feelings para sa isa't isa. Pero nangyari na. At totoo rin na masaya ako sa nangyari. Ano bang gusto mong mangyari? Tanong ko sa kanya. Gusto kong makasama ka ulit. Sabi niya, direkta. Gusto kong makausap ka ng matagal. Gusto kong... Hindi niya natapos yung sentence pero alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Noong gabing yon, habang natutulog na si June at Amy, nag-isip ako. Alam ko na mali yung ginagawa ko. May asawa ako, may mga anak. Pero parang may parte sa akin na ayaw pang bitawanan yung happiness na naramdaman ko kasama si Carlo. Kaya noong Huwebes, noong dumaan siya ulit, hindi ako tumanggi nung inaya niya ako sa likod ng alulod. Namimiss kita, sabi niya noong nakaupo na kami sa banig. Kahapon pa lang tayo nagkita, sabi ko, pero nakangiti ako. Hindi mo ba na-miss? Tanong niya, habang hinahawakan yung kamay ko. Totoo na na-miss ko siya. Buong araw ko siyang naiisip. Habang nagluluto ako, habang naglilinis ng bahay, habang nagbabasa ng Bible, naalala ko siya. Na-miss din kita, sabi ko. At doon, pangalawang beses, nangyari ulit yung sa likod ng alulod. Pero ngayon, mas komportable na kami sa isa't isa. Mas alam na namin kung ano ang gusto ng isa't isa. Mas matapang na kami. Yung pangalawang pagkakatali namin, mas matagal, mas intense. Parang mas naging adventurous kami. Hindi na kami nahihiya sa isa't isa. Marites, sabi niya habang nakayakap sa akin pagkatapos. Parang hindi mo na ako kailangan takasan. Tama siya. Hindi na ako natatatakot sa kanya. Hindi na ako nahihiya. Parang naging natural na sa akin yung mga nangyayari sa amin. Carlo, sabi ko, pero ano ba talaga tayo? Ano ba gusto mo? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko. Pero gusto ko yung nangyayari sa atin. Ako rin, sabi niya. Kaya wag na natin problemahin. Magiging masaya lang tayo. Kabanata 5. Ang rutina ng kasalanan. Mga kapatid, ang mga susunod na linggo, naging routine na sa amin yung mga pagkikita. Tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes, mga araw na sure kaming mag-isa ako sa bahay, dumadaan si Carlo. Hindi na kami nag-aaksaya ng oras sa small talk. Pupunta na agad kami sa likod ng alulod, sa banig, sa ilalim ng puno. Doon, ginagawa namin yung mga bagay na alam naming bawal, pero hindi namin mapigilan. Nagiging expert na kami sa pag-timing. Alam na namin kung anong oras walang nakakapansin sa amin. Alam na namin kung saan kami pwedeng mag-hide kapag may dumadaan na kapitbahay. At mga kapatid, hindi lang yung physical na connection yung lumalalim sa amin. Yung emotional connection din. Pagkatapos namin makipagtalik, nakatidlay kami sa banig nag-uusap. Tungkol sa mga pangarap namin, sa mga regrets namin, sa mga bagay na hindi namin nasasabi sa ibang tao. Alam mo Marites, sabi niya noong isang hapon, ikaw yung unang babae na nakakausap ko ng ganito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Yung may depth, yung conversation natin, sabi niya. Hindi lang tungkol sa araw-araw na bagay. Nakakausap kita tungkol sa mga deeper na bagay. Totoo yung sinabi niya. Kapag kasama ko si Carlo, nakakapag-share ako ng mga iniisip ko na hindi ko nasasabi kay Rudy. Yung mga pangarap ko noon na hindi natuloy dahil naging nanay ako ng maaga. Yung mga times na nagiging lonely ako. Yung mga moments na napapaisip ako kung ito na ba talaga yung buhay ko forever. Minsan naiisip ko, sabi ko sa kanya nung isa naming intimate na moment, kung ano kaya ang mangyayari sa akin kung hindi ako naging nanay ng ganito kaaga. Ano ba ang pangarap mo noon? Tanong niya. Gusto ko sanang maging teacher, sabi ko. Natapos ko naman yung college pero nung nabuntis ako ni June,
Hindi na ako nakapag-apply ng trabaho. Nakikinig siya sa akin ng mabuti. Hindi siya judgmental. Hindi siya nagsasabi na dapat ganito o dapat ganoon. Nakikinig lang siya. Hindi pa naman huli. Sabi niya, pwede ka pa ring maging teacher. Paano? May mga anak na ako. May asawa. Hindi ko pwedeng iwanan yung responsibilities ko. Pero pwede mo namang gawin both. Sabi niya, maraming nanay na nagtatrabaho. Mga kapatid, yung conversation na yon, napakahalaga sa akin. Kasi matagal na akong hindi nag-isip tungkol sa mga personal na pangarap ko. Laging tungkol sa pamilya, sa mga bata, sa bahay. Pero si Carlo, pinapaalala niya sa akin na may individuality pa rin ako. At yun yung nagiging dangerous sa relationship namin. Hindi lang siya purely physical affair. May emotional affair na rin. Nagiging confident ako, nagiging masaya, nagiging parang mas bata ulit. Mga tuwing umuwi si Rudy tuwing weekends, parang iba na ang dating niya sa akin. Parang mas boring. Yung mga conversation namin, parang walang substance compared sa mga conversation ko kay Carlo. Kumusta ang week mo? Tanong ni Rudy nung isang Sabado. Okay lang, sagot ko. Pero sa isip ko, naiisip ko si Carlo, yung mga hapon namin sa likod ng alulod. Yung mga conversation namin. May problema ba? Tanong ni Rudy. Napapansin siguro na medyo distant ako. Wala, sabi ko. Pagod lang. Pero totoo mga kapatid, pagod nga ako. Pagod sa kasinungalingan. Pagod sa pagpretend na normal lang ang lahat. Pagod sa pag-ikot ng utak ko lagi sa mga nangyayari sa amin ni Carlo. Kabanata 6. Ang takot na nahuhuli. Mga kapatid, ang mga linggo na kasama ko si Carlo, parang nasa cloud 9 ako, pero alam ninyo yung kasabihan, ang taas ng lipad, mas masakit ang pagkakahulog. Nung isang Biyernes, supposed to be hindi namin araw yon para magkita. Dumaan si Carlos sa bahay namin. May emergency daw sa bahay ni Aling Rosa, kaya kailangan niyang umuwi ng province immediately. Marites, sabi niya, habang nag-uusap kami sa tapat ng gate. Mag-away muna ako. 3 araw. Ba't gusto kita makausap bago ako umalis? Tiningnan ko kung may nakakapansin sa amin. Wala naman. Mga hapon kasi, nasa bahay ang lahat. Sige, sabi ko. Sa likod. Pumunta kami sa likod ng alulod. Pero ngayon, hindi para sa usual na ginagawa namin. Para lang mag-usap. Marites, natatakot ako. Sabi niya habang nakaupo kami sa banig. Saan ka natatakot? Tanong ko. Natatakot akong mawala yung sa atin. Sabi niya. Natatakot akong pag-uwi ko. Baka hindi na pareho yung feelings mo sa akin. Nakatingin siya sa akin, seryoso. At nakita ko sa mata niya na totoo yung takot niya. Bakit naman mawawala? Tanong ko. Kasi habang wala ako, baka maisip mo kung gaano ka-complicated yung situation natin. Baka mag-decide ka na hindi na tayo dapat magkita. Mga kapatid, yung takot na yun, nararamdaman ko rin. Totoo naman na complicated yung situation namin. Pero totoo rin na hindi ko kaya nawahan si Carlos sa buhay ko. Hindi, sabi ko sa kanya. Hindi ako mag-iisip ng ganoon. Sigurado ka? Tanong niya. Sigurado ako, sabi ko. Hinalikan niya ako, pero yung halik na yon, iba. Parang desperate. Parang takot na totoong mawawala yung samin. Marites, sabi niya, I love you. Mga kapatid, yung mga salita na yon, parang tumama sa puso ko ng malakas. Matagal nang hindi ako nakakarinig ng I love you na totoo. Na hindi lang dahil sa responsibility o tradition. I love you too, sabi ko. At doon, sa banig, sa likod ng alulod, habang alam naming 3 araw kaming hindi magkikita, ginawa namin yung pinaka-passionate na pagmamahal na nagawa namin. Parang huling-huli kaming dalawa. Pagkatapos, habang nakayakap pa rin kami, sabi niya sa akin, mag-iingat ka. Ikaw din.
Sabi ko, kapag may problema, huwag mo akong hanapin agad. Baka magsuspetse ang mga tao. Tama siya. Dapat maging careful kami. Umalis siya. Ako, nanatili sa likod ng alulod, nag-iisip. Noong gabing yon, habang natutulog na si June at Amy, nag-isip ako tungkol sa sinabi ni Carlo, na natatakot siyang mawala yung sa amin. Naisip ko rin, ano ba talaga ang gusto ko? Gusto ko bang tuloy-tuloy na ganito? Gusto ko bang maging permanent yung affair namin? O gusto ko bang bumalik sa dating buhay ko? Sa simpleng housewife life na walang complication? Hindi ko alam yung sagot. Ang alam ko lang, masaya ako kapag kasama si Carlo. Nararamdaman ko na buhay ako. Nararamdaman ko na may purpose ako bilang babae, hindi lang bilang nanay. Pero alam ko rin na hindi pwedeng forever ang setup na yon. Someday, may mangyayari. Someday, mahuhuli kami. Someday, kailangan kong mag-decide kung ano talaga ang priority ko. 3 araw na wala si Carlo, parang ang tahimik ng mundo ko. Bumalik ako sa dating routine, gising ng maaga, luto ng pagkain, linis ng bahay, labada sa likod ng alulod. Pero parang kulang ang lahat, parang walang excitement. At noon, na-realize ko kung gaano na siya kaimportante sa akin. Hindi lang siya side affair, nagiging center na siya ng mundo ko. Noong Lunes, umuwi si Rudy galing Maynila. Normal lang, pagod, kumain, nanonood ng TV, natulog. Pero habang nakahiga kami sa kama, naiisip ko si Carlo, kung nasaan siya, kung okay ba siya, kung namimiss niya ba ako. Marites, sabi ni Rudy bigla. Ano? Sagot ko, nagtago agad ng nararamdaman ko. May kakaiba sa'yo lately, sabi niya. Nanlamig ako. Ano naman ang kakaiba? Parang mas masaya ka. O kaya mas energetic. Hindi ko alam kung paano ko i-explain. Mga kapatid, hindi ko alam kung dapat akong matakot o maging masaya sa observation niya. Totoo naman na mas masaya ako lately dahil kay Carlo. Pero nakakabahala na napapansin na ni Rudy. Siguro dahil mas okay ang weather lately. Sabi ko, nagkunwaring normal lang. Ah, siguro nga, sabi niya. Pero ramdam ko na hindi siya totally convinced. Noong gabi na yon, habang natutulog na si Rudy, nag-isip ako, paano kung nahuhuli na niya ako? Paano kung may nagsusumbong sa kanya? Paano kung may nakakakita sa amin ni Carlo? At doon, mga kapatid, nagsimula yung takot ko. Hindi yung takot na guilty lang. Yung takot na mahuhuli, na masisirang pamilya ko, na magiging talk of the town ako sa barangay. Pero kahit natakot ako, alam ko na hindi ko kayang tigilan si Carlo. Masyado na siyang naging parte ng buhay ko. Kabanata 7. Ang pagbabalik at ang katotohanan. Mga kapatid, noong Huwebes, bumalik si Carlo. Nakita ko siyang naglalakad sa kalye, pabalik sa bahay ni Aling Rosa. Sobrang tuwa ko. Gusto ko siyang tumakbo at yakapin, pero syempre hindi pwede kasi may mga nakakapansin. Hapon na yun, dumaan siya sa bahay namin. Kumusta? Tanong ko, pero kitang-kita sa mata ko yung excitement. Miss Kita, sabi niya, mababa ang boses. Ako rin, sabi ko. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya. Pumunta kami sa likod ng alulod, pero instead na agad kaming mag-intimate, nag-upo muna kami sa banig nag-usap. Habang wala ako, nag-isip ako ng marami. Sabi niya, ano ang iniisip mo? Tanong ko. Tungkol sa atin, tungkol sa future natin. Nakatingin siya sa akin. Seryoso. Marites, alam ko na complicated ang situation natin. Alam ko na may asawa ka, may mga anak. Pero hindi ko rin kaya na gumawa tayong ganito lang palagi. Ano ba ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Kahit na alam ko na kung saan pupunta yung conversation. Gusto ko ng commitment sa atin, sabi niya. Gusto kong maging totoo yung relationship natin, hindi lang hidden. Mga kapatid, yung sinabi niya, parang bumigat yung dibdib ko. Alam ko na darating yung conversation na yun, pero hindi pa ako ready.
Carlo, sabi ko, hindi ganun kadali. Alam ko, sabi niya, pero Marites, mahal kita. Hindi lang kita gusto, mahal kita. At alam kong mahal mo rin ako. Totoo yung sinabi niya. Mahal ko nga siya. Pero hindi ko alam kung ready akong gumawa ng malaking desisyon para sa love. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Tanong ko sa kanya. Gusto kong makipag-usap ka kay Rudy. Gusto kong sabihin mo sa kanya na may iba ka ng minamahal. Mga kapatid, parang nahulog yung mundo ko nung narinig ko yon. Yung mga salita na yon, parang imposible na gawin. Carlo, hindi ko kayang gawin yon, sabi ko. Bakit? Tanong niya. Kasi masisira yung pamilya ko. Magiging skandal ako sa barangay. Yung mga anak ko matatamaan. Nakita ko sa mata niya na disappointed siya sa sagot ko. So ano, Marites? Patuloy lang tayong ganito? Secret lang palagi. Hindi ko alam. Sabi ko. Totoo. Pero hindi pa ako ready sa malaking change na yon. Tumahimik siya. Matagal. At sa silence na yon, naramdaman ko na may pagkakaiba na sa amin. Okay, sabi niya finally. Pero Marites, hindi ako pwedeng maghintay forever. Hindi ako pwedeng maging side guy mo habang buhay. Nasaktan ako sa sinabi niya. Side guy? Ganun ba ang tingin mo sa sarili mo? Hindi ba? Tanong niya. Tuwing weekends kasama mo si Rudy. Tuwing weekdays ako. Tuwing may mga importante na occasion, kasama mo siya. Tuwing may mga family gathering, ako yung hindi kasama. Hindi ba ako yung side guy sa setup na yan? Mga kapatid, hindi ko alam kung paano sasagutin yung tanong niya. Kasi totoo yung sinabi niya. Sa mata ng mundo, si Rudy yung legal na asawa ko. Si Carlo yung kabit. Carlo, sabi ko, mahal kita, pero hindi madali yung ginagawa natin. Alam ko, sabi niya, pero kailangan nating magdesisyon. Hindi pwedeng forever na limbo tayo. At doon, sa banig sa likod ng alulod, nag-usap kami ng mahabang oras tungkol sa future namin. Walang concrete na desisyon na nagawa, pero nalinaw sa aming dalawa na hindi pwedeng tuloy-tuloy lang yung ganoon. Pagkatapos ng conversation, ginawa pa rin namin yung usual namin. Pero iba na yung mood. Parang may pressure na sa amin na gumawa ng desisyon. Noong gabi, habang nakahiga ako sa kama, kasama si John at Amy, nag-isip ako ng malalim. Ano ba talaga ang gusto ko? Si Carlo ba? O yung peaceful life ko kasama ni Rudy? Alam ko na mahal ko si Carlo. Pero alam ko rin na hindi biro yung sacrifice na kailangan kong gawin para sa kanya. Iwanan si Rudy, makipag-break ng pamilya, harapin yung judgment ng mga tao sa barangay. Pero alam ko rin na hindi pwedeng forever akong ganito. May dalawang buhay, may dalawang identity. Someday, kailangan kong mag-choose. Ang tanong, mga kapatid, ready ba ako sa choice na yon? Kabanata 8, ang desisyon na hindi maiiwasan. Mga kapatid, ang mga susunod na araw, parang may nakabigay sa akin. Habang ginagawa ko yung mga daily routine ko, patuloy kong naiisip yung sinabi ni Carlo na kailangan naming mag-decide na hindi pwedeng forever kaming nasa limbo. Noong Sabado, umuwi si Rudy galing Maynila. Pero ngayon, mas masinsinan ko siyang tiningnan. Yung asawa ko ng mahigit 10 taon, mabait, masipag, devoted sa pamilya. Hindi siya perfect, pero hindi rin siya masama. Kumusta ang week mo? Tanong niya habang kumakain kami ng hapunan. Okay lang, sagot ko, tulad ng lagi. Pero sa loob ko, naiisip ko, paano kung sabihin ko sa kanya ngayon ang totoo? Paano kung sabihin ko na may iba na akong minamahal? Nakita ko si June at Amy na kumakain. Masaya. Walang alam sa gulo sa isip ko. Mga innocent na bata na hindi nila alam na yung nanay nila ay may tinatago na malaking sikreto. Rudy, sabi ko bigla. Ano? Tanong niya. Pero hindi ko natuloy. Hindi ko kayang sabihin sa harap ng mga bata. Wala, sabi ko. Mamaya na lang. Noong gabi, pagkatulog na ni June at Amy, nag-usap kami ni Rudy sa sala.
Ano yung gusto mong sabihin kanina? Tanong niya. Nakaupo kami sa sofa, medyo malayo sa isa't isa. At doon, na-realize ko na matagal na kaming ganito. Parang mga strangers na nagsasama sa iisang bahay. Rudy, sabi ko, masaya ka ba sa buhay natin? Nagulat siya sa tanong ko. Bakit mo na itanong? Kasi minsan naiisip ko, ang boring ng buhay natin. Ikaw, trabaho sa Maynila buong linggo. Ako, dito sa bahay mag-isa. Pag-uwi mo, pagod ka. Parang walang excitement. Nakatingin siya sa akin. Parang hindi niya alam kung ano ang isasagot. Marites, ganito talaga ang buhay ng mga tao sa edad natin. Hindi na natin panahon ng excitement. Ang importante, stable ang pamilya natin. May pera tayo, healthy ang mga bata. Mga kapatid, yung sagot niya, parang nag-confirm sa akin na hindi na kami compatible. Si Rudy, satisfied na siya sa boring na buhay. Ako, may parte sa akin na gustong may excitement pa. Pero hindi ka ba namimiss yung dati nating relationship? Tanong ko. Ano ba ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Yung romance, yung mga dates, yung mga usapan natin na hindi lang tungkol sa trabaho at pera. Tumahimik siya. Matagal. Marites, lahat ng couple dumadaan sa stage na yan. Hindi naman pwedeng forever tayong parang mga teenagers na in love. May responsibilities tayo. At doon mga kapatid, na-confirm ko na hindi na talaga kami magkakaintindihan. Si Rudy, naging robot na sa buhay. Trabaho, uwi, tulog, repeat. Ako, gusto ko pa ring maging babae, hindi lang wife at mother. Noong gabing yun, habang nakahiga kami sa kama, alam kong malayo na kami sa isa't isa. Hindi lang physically, emotionally din. Kabanata 9. Ang huling pagkakataon. Kinabukasan linggo after ng church, nakita ko si Carlos sa kalye. Nakangiti siya sa akin, pero nakita ko rin sa mata niya yung pag-aantay. Waiting para sa desisyon ko. Noong Lunes, umalis si Rudy papuntang Maynila. Normal na routine, pero alam ko na yung week na yon, kailangan kong mag-decide. Hapon na yon, dumaan si Carlo. Kumusta? Tanong niya. Okay lang, sabi ko. Ikaw? Nag-iisip pa rin, sabi niya. Tungkol sa usapan natin. Pumunta kami sa likod ng alulod, pero ngayon, parang may tension sa amin. Hindi na yung natural na flow na dating meron kami. Marites, sabi niya habang nakaupo kami sa banig. May naisip ka na ba? Carlo, sabi ko. Gusto kong honest sa'yo. Nakita ko sa mata niya na nag-prepare na siya sa masakit na sagot. Mahal kita, sabi ko. Totoo yan, pero hindi ko kayang gawin yung gusto mo. Bakit? Tanong niya, pero alam ko na alam niya na yung sagot. Kasi hindi ako ready na sirain yung pamilya ko. Hindi ako ready na gawing broken family yung mga anak ko. Hindi ako ready na harapin yung judgment ng mga tao. Tumahimik siya. Nakita ko sa mata niya yung disappointment, yung sakit. So ano ngayon? Tanong niya. Hindi ko alam. Sabi ko, totoo. Gusto kong kasama ka, pero ayoko rin na mawala yung stability na meron ako. Marites, sabi niya, mahinang boses. Hindi mo pwedeng i-have both. Hindi pwedeng ako yung secret mo habang buhay habang si Rudy, yung public husband mo. Alam ko na tama siya, pero hindi ko pa rin kayang mag-decide. Give me more time, sabi ko sa kanya. Hanggang kailan? Tanong niya. Hindi ko alam, sabi ko. Nakita ko sa mukha niya na frustrated na siya. Napagod na rin siya sa uncertainty. Marites, sabi niya, mahal kita, pero may limit din yung patience ko. At doon, sa banig na yon, ginawa namin yung last intimate moment namin. Pero parang may sadness na sa lahat ng kilos namin. Parang pag-goodbye na. Pagkatapos, habang nakayakap pa rin kami, sabi niya sa akin, Marites, kapag hindi ka pa rin nakadecide sa susunod na linggo, titigil na ako. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko.
Ibig kong sabihin, hindi na ako pupunta dito. Titigil na ako sa pag-aasa na magbabago ang isip mo. Nasaktan ako sa sinabi niya, pero alam ko rin na hindi siya pwedeng maghintay forever. Pero mahal mo ako, sabi ko. Kaya nga, sabi niya, kasi mahal kita, kaya ko ginagawa yon para sa kapakanan nating dalawa. Kabanata 10. Ang wakas sa likod ng alulod. Mga kapatid, yung huling linggo na yon, parang nag-slow motion yung mundo ko. Alam ko na kailangan kong mag-decide. Si Carlo ba o si Rudy? Yung love o yung stability? Yung happiness o yung responsibility? Tuwing gabi, habang nakahiga ako sa kama, nag-iisip ako ng malalim. Kapag si Carlo ang pinili ko, ano ang mangyayari? Makikipag-divorce ako kay Rudy. Aalis ako sa bahay? Paano ang mga bata? Paano ang financial stability namin? Kapag si Rudy naman ang pinili ko, ibig sabihin ba nun na kailangan kong kalimutan si Carlo? Kailangan kong bumalik sa boring na buhay na walang excitement? Noong Huwebes, yung supposed na last day ni Carlo na maghihintay, hindi siya dumaan. Nag-antay ako buong hapon, pero hindi siya nagpakita. Noong Biyernes, hindi pa rin siya dumaan. At doon, na-realize ko kung gaano ko siya ka-important. Noong wala siya, parang bumalik yung dating buhay ko. Boring, walang kulay, walang excitement. Noong Sabado, umuwi si Rudy. Habang kumakain kami ng hapunan, nakita ko siyang masaya dahil may bonus siya sa trabaho. Marites, sabi niya, siguro next year, pwede na tayong mag-renovate ng bahay. O kaya, pwede tayong magbakasyon sa Baguio kasama ang mga bata. Nakita ko yung future na ino-offer niya sa akin. Stable, predictable, safe. Hindi exciting, pero secure. Noong gabi, habang nakahiga kami sa kama, nag-decide ako. Kinabukasan Linggo, pagkatapos ng church, pumunta ako sa bahay ni Aling Rosa. Nandito ba si Carlo? Tanong ko. Ay Marites, sabi ni Aling Rosa. Wala na siya dito. Umuwi na siya sa probinsyan kahapon. Permanent na daw. Parang tumama sa akin ng malakas yung balita na yon. Bakit? Tanong ko. Nakakuha daw siya ng trabaho doon. Mas malaki daw yung sahod. Umuwi ako sa bahay namin. Umiiyak. Hindi ko na nakausap si Carlo. Hindi ko na nasabi sa kanya yung desisyon ko. Noong gabi, habang nakahiga ako sa kama, naisip ko, ano ba talaga yung desisyon ko noon? Pipiliin ko ba siya o hindi? At alam ninyo mga kapatid, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam yung sagot. Epilogue. 3 taon pagkatapos. Mga kapatid, 3 taon na ang nakapas simula noon. Si June, grade 6 na. Si Amy, grade 4. Si Rudy, naging supervisor na sa construction company niya. Mas malaki na ang sahod. Ako, naging teacher na ako sa elementary school sa bayan. Natupad ko yung pangarap ko noon na hindi ko naging possible dahil naging nanay ako ng maaga. Masaya ba ako? Hindi ko alam kung paano isasagot yon. Masaya ako sa work ko. Masaya ako na stable ang pamilya namin. Masaya ako na nag-improve yung financial status namin. Pero minsan, habang nagtuturo ako o habang naglalaba ako sa likod ng alulod, naalala ko pa rin si Carlo. Yung mga hapon namin doon sa banig, yung mga conversation namin, yung feeling na buhay ako, na may excitement sa buhay ko. Minsan natanong ko sa sarili ko, tama ba yung ginawa ko? Tama ba na hindi ko siya sinundan? Hindi ko alam yung sagot, pero alam ko na ginawa ko yung desisyon na akala ko noon ay tama. Si Rudy at ako, okay pa rin naman. Hindi pa rin kami super romantic tulad ng dati, pero stable ang relationship namin. Mas naging friends kami na partner sa buhay kaysa sa lovers. At yung alulod sa likod ng bahay namin, ginawa ko na siyang mini garden. May mga halaman na doon, may mga bulaklak. Pero yung banig, nandoon pa rin. Minsan, habang nag-trimming ako ng mga halaman doon, naalala ko pa rin si Carlo. Kung nasaan kaya siya ngayon, kung may pamilya na ba siya,
kung naalala niya pa ba ako. Pero hindi ko na siya hinahanap. Hindi ko na siya ginugoogle or tinatanong sa mga tao kung may nakakakilala sa kanya. Kasi alam ko na yung sa amin ni Carlo, naging parte na ng nakaraan ko. Yung time na yun, naging reminder sa akin na hindi lang ako nanay at asawa. Babae rin ako na may sariling pangangailangan, mga pangarap, mga damdamin. At siguro, mga kapatid, yun yung pinakamahalaga na natutunan ko sa nangyari sa amin. Na kahit ano man ang desisyon mo sa buhay, importante na alam mo kung sino ka talaga. Hindi lang yung role na ginagampanan mo. Kaya sa mga kababayan ko dyan na may sariling Carlo sa buhay, mag-isip ng mabuti. Weigh in ninyo yung lahat. Pero huwag ninyong kalimutan na kayo rin ay may karapatan maging masaya. Pero tandaan ninyo rin, lahat ng decision may consequence. At yung consequence na yon, kayo rin ang magdadala habang buhay. Sa akin, naging okay naman ang decision ko. Hindi perfect, pero okay. At sa mga nakinig sa kwento ko, hindi ko kayo ginojudge kung ano man ang desisyon ninyo sa buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang sitwasyon, kanya-kanyang priorities. Ang importante, kung ano man ang piliin ninyo, siguruhin ninyong kaya ninyong panindigan habang buhay. Yan ang kwento ko, mga kapatid. Salamat sa pakikinig. Tapos na ang kwento ni Aling Marites.